ma-appreciate natin yung present time natin kapag natutunan natin ihilom every past natin. Since childhood natin, kailangan natin yun i-forgive at matuto sa mga pagkakamali natin. Kung gusto talaga natin magstay tayo 100% sa present time is to detach ourselves from the past. That is to forgive every event na nangyari sa buhay natin at every present na nanakit sa atin from the past. Yan lang po yung paraan para ma-fully detach natin yung sarili natin sa past natin. Na hindi na po tayo mag-isip ng nakaraan natin. But instead, we are focusing in our present time. Dahil once na pinapatawad mo yung mga tao na nanakit sa iyo from the past, binuborn mo na yung bridge na nagko-connect sa past. So, dahil nga sa thoughts ng tao, pwede po tayo mag-enter into a different timeline, past, present, and future. Kapag lagi po tayo nag-iisip ng nakaraan natin, makakalimutan natin yung present time natin. Hindi po tayo makaka-focus sa present time natin kung bakit ang mga tao ay hindi nagiging satisfied sa kung ano meron sila dahil wala po yung focus nila sa present time. Dahil we can enter into a different timeline using our thoughts. At kapag ang isang individual na tao ay nag-iisip ng future, makakaligtaan niya din yung present moment niya. Hindi niya nai-enjoy kung ano meron siya at hindi niya na-appreciate dahil yung isip niya ay wala sa present time. So the way na makafocus tayo sa present time ay simulan natin na i-forgive every people na nanakit sa atin from the past since childhood natin. Ubus mo yun sila, ma-acknowledge and to forgive them, ma-detach mo na yung sarili mo from the past. Wala ka na pong nakaraan. Alam ko po na mahirap din po magpapatawad sa isang individual na tao dahil po yung mga trauma natin ay masakit na kinikimkim natin sa puso natin for revenge na gusto nating iparamdam sa kanila kung ano yung ginawa nila. Yung andun kasi tayo, pag may trauma tayo, is andun po tayo sa revenge na parang gusto mo din iparamdam sa kanila kung gaano kasakit yung nararamdaman mo. But hindi po sila yung pinapahirapan natin dahil tayo po ang nakakaramdam ng feelings of anger. Kaya po tayo po ang nahihirapan. Kapag nagkaroon po ang isang individual na tao ng self-realization, intindihin niyo po yung sarili niyo. Sino po ba ang nahihirapan? Sino ang nasasaktan? Kapag ang isang tao ay galit, sisigawan mo yung isang tao. Sino ba talaga yung mas nasasaktan? Yung sinisigawan mo o ikaw na naninigaw? Ang most talaga na nasasaktan ay yung tao naninigaw dahil ikaw yung nakakaramdam ng true feelings of anger. Kapag in-ignore ka nung nakikinig sa'yo, wala din, di ba? So, ikaw yung magiging kawawa dahil ikaw yung nakakaramdam nun. And dahil po kasi sa anger natin kung bakit na parang pinaparusahan natin yung sarili natin minsan dahil po sa galit natin. Dahil yung galit ng tao ay kapag may galit ang tao sa puso niya, lahat ng iniisip niya ay negatibo. Kung bakit nakaka-stress pag galit ka nung may galit sa puso. Nakaka-stress siya. Tapos lahat kasi nung iniisip ng isang individual na tao ay puro negatibo kung bakit. Parang pinaparusahan mo yung mental and emotional feelings mo. O parang idugtong mo na nung. Kaya po, it's better na matuto po tayo magpatawad individually dahil po nabuhay po tayo dito in this physical world para sana i-enjoy yung buhay natin as individual human. Andito tayo to cherish our life. Dahil alam din naman natin na hirap ng itong physical human body natin. So, kailangan po natin to i-cherish. And yung
piliin natin na magiging masaya araw-araw at magiging ganap na masaya po tayo araw-araw kapag pinatawad na po natin yung mga tao na nanakit sa atin from the past. And that's the only way na makafocus tayo sa present time and to cherish it, yung present time natin. And to be grateful of what we have in the present time. Kaya, I hope na lahat tayo ay matutong magpatawad. Dahil po, kung babalik po tayo sa history o mga nakasulat sa mga banal na kasulatan, di ba sabi nila po, ang 144,000 lang po yung na soul yung makakaligtas o makakaakyat sa langit. So, lahat po kayo makakaakyat sa langit kung magpakatotoo kayo sa sarili niyo at kung matuto kayo magpatawad. I know that doing forgiveness is pinakamahirap siguro na gawin sa isang individual na tao kung mataas yung pride niya at ego. Pero once na ibaba mo po yung pride mo, doon mo mararamdaman na mas maganda pala ang nagpapatawad, mas masarap po siya sa pakiramdam. Dahil ikaw ang magbe-benefits nito. And they come na parang natapos ko na to sa kabila.